Huwag yun. Ito. Sige, Idol. Yun. Busy pa ako si Idol. Hindi pa, ianuhin ko lang siya tapos punta ko. Si Rin ba yun? Hindi, yung kapatid niyang Ryan. Ah, Ryan. Mas older brother niya yun. Kasi nakita ko si Rin dun. Kasama kayo dun sa ano, sa NDI, di ba? Yes, yes. Hindi si Rin. Sige, Idol. Pasyal. Ano lang, umambon lang. Mulan. Kailan kaya tayo magkakaganito? Makahukay ng gold. Dol, tata. Yup! Shout out mo si Konsi. Shout out na Boss Konse! Paano ka ba nag-umpisa sa pagmamanok? Yung Rafi Yulo ba na nakilala namin, matagal na bang big time sa pagmamanok yan? Or nag-umpisa ka rin sa... Talagang umpisa ko kasi dati, medyo sugarol, di ba? Yung purpose ko talaga is to Gambo lang talaga. breed to fight. Ayun. Because bago ako mag-umpisa, sumasama na ako kay Otik Quiroso, Kay sa Otik. farm niya. Mm. Tapos una naging... Pero bago magmanok kasi talaga, nagtatabi siya ako. Mm. So, pag off-season before, di ba may gagamba. Gagamba dati, wala pang stag derby during that time. Gagamba, lumalabas yan, mga off-season ng manok, pag tiglugon. Oh. So, may bilyaran ako dati. Mga Cristo, Janat, magagaling dyan sa farm. Dyan sila nagpapalaban ng gagamba. Naganda ako. Nagpaturo, napakaganda, happy ako kasi syempre bata pa the time eh. Happy ako, sabi ko, kaya ko ano. Binata ka pa nun? Binata pa. Hindi na, may asawa na yata ako nun. Way back na 1999. 99. Tapos sabi ng mga Kristo, kaya mo nga gagamba, ano pa kayo sa manok? Sa manok, oo. Since nagtatabi siya na ako, wala rin ako makunan na time na manok, hingi sa kaibigan, pero nagbigay talaga sa akin na matibay na napakagandang manok. Wala pa naman ako pabili that time, pero since ninong ko si Tito Otik Quiroso, binigyan ako ng 3 klaseng bloodlines na mating na nag-click na sa kanya. That's why na gaya na sinabi ko kanina, doesn't have to be na kung wala tayong makunan tulad sa akin na may nakunan ng direct na maganda binigay sa akin, magbili tayo. No? Pero pag may makunan tayo na napaka malapit sa inyo, pwede rin yun. Pwede. So yun yung isang sabi ko na elevator na binigay sa akin. Pero yung elevator, Kelso, hindi pa elevator Hindi pa pangan. elevator yun. Oh. Iba pa yun. Ikaw na ang nagbigay ng pangalan, di ba? Yes, ako na kasi on the 3rd year ko na same pa siya, medyo nagulang na siya, sabi ko sayang bloodline na to, ito na i-maintain ko. So I look for another bloodline na Kelso din, nilagay ko doon. After mga ilang taon, pumangit, binalik ko sa kanya, ibili naman sa elevator. Yun lang ginagawa ko. Pag hindi maganda sa family na yun, na Kelso, ibahin ko naman. Oo. Kung ano maganda, yun lang pinipili ko. So, ngayon nga, gaya na sinabi ko, mayroon akong Apat. 4 nun na from a different family na proven na maganda talaga. Yun. So, kung mayroon tayong mga client or mga kababayan natin dyan, mga OFW or ibang nagbe-breed or ibang mga nagsasabong, gusto nilang bumili na ganito ang crosses. For example, Colonel Givens Hats, i-cross mo sa elevator Kelso, magpagawa sa'yo. Pwede kaya yon? You mean ako mag-breed for them? Yeah. Tapos bibilhin nila kung ilan ang... Actually, kung anong nakaset ko kasi, yun na lang yung pwede kong i-share din sa kanila kasi tested ko na yan. No? Pero pag mag-request sila during the breeding season na ganun, pag na-set ko na, hindi ko na kasi mapalitan. Okay. Unless na bibili sila ng material, then they will cross it themselves. So every year may program ka na pinapalo. For example, ang ngayong taon na ito, ito yung mga crosses natin. Yes, Kelso. according to performance yun. Pag nasubukan ko na maganda, then the next 2 years, sige pa yan sila. So hanggang ilang years, hanggang ano na? Actually, die down, yung ano? 2.5. 2.5. Pinapalitan ko na, pero the same bloodline, pag okay pa rin yung performance, iba lang yung, mas bata lang inahin, mas bata lang bootcap, pero sige yan, pag maganda performance. Yun.
Yun Yan pala naman ang kagandahan yung pag kumukuha po yung mga kaibigan natin sa mga malalaking breeders, yung kahit naman maliit na breeders, okay din naman yan yung mga manok nila. Yung isang positive side lang dyan na maganda pag kumuha po tayo sa malaking breeders kasi yung mga breeding nila is yung na trial and error na nila na sige-sige na tested na. So yun yung kagandahan dyan pag sa malaking breeder tayo kumuha. As of now, Idol, itong past 3 years, palagay natin yung itong last 3 years natin, ano yung pinaka signature line na masasabi natin, yung pinaka hit na crosses mo ngayon? Actually, pinakagusto ko talaga, pinakamataas pa rin sa akin na panalo, yung pure ko pa rin na elevator. Idol, wala ka bang cocking school? Wala. Actually, ang dami ko, hindi pa uso yung cocking school. Ang dami nang gusto Seminar sa akin, magpaturo actually, na they want to pay certain amount to Pero ang dami rin, from Mindanao, from Cebu, Manila, may mga kilala ako nung talaga ako pa active na naghanda. Sabi ko, if you're really willing, punta ka doon, yung kabilang farm ko pa dati, kung saan ako naghanda. Pinapapunta ko, sabi ko, pero hindi kayo pupunta dito ng 3-5 araw lang, hindi mo makukuha yan. Tama. Like si Mayor dati, isang mayor sa Mindanao, sabi niya, papuntahin ko dyan 5 days. Sabi ko si Mayor, papuntahin mo dito, basta siya labalas pagkain niya, kung gusto niya, magstay siya dito, wala namang bayad, board and lodging, dito siya sa akin. Stay siya, stag derby, sama siya talaga sa katao ko. Kasi mas makuha mo yan sa isang buwan. Ano yung 3 days na seminar lang, hindi mo makukuha yung hipo. Tama. No, sasabi-sabi lang. No, ganito gawin mo, ganito patuka mo, ganito bigay mo na vitamins, ganito gawin mo. Pero yung hipo, hindi mo yan makuha sa actual. Hindi mo nga yan minsan makuha sa isang buwan lang Di ba? Kasi, pag 1 month conditioning talaga, dyan mahawakan mo. Masabi ko sa tao na ito yung hipo, ito yung matigas pa to, bawasan mo yung ganito. Tsaka yung tamang hipo na ma-perfect niya, araw-araw mahawakan niya kung ang tama at ma-experience niya talaga.